magkakalapit. Sabi nga ho ni David, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together." And we are dwelling together at meron po tayong unity at ang ginagawa ho natin, yan ang tunay na paypay. Ngayon talaga paypayan tayo. Purihin ang Panginoon. Okay, nais ko po kayong idako sa pagpapatuloy po ng ating serye, ang series sa Book of Luke. Tayo po ay nasa Luke chapter 22. Yan. Sa ngayon ho, pag-uusapan po natin ay yung topic na unbroken. Paano ho magiging intact yung ating devotion amidst na napakainit ng ating sitwasyon. Talagang natatakon lang na kung saan very stressful ang ating buhay, paano ka magpapatuloy sa Panginoon? Paano pagka mayroong kang problema sa mga kasama mo, magpapatuloy ka pa ba? Yan ang mga tanong, no? Oo. Paano pag nasita ka, wala na, ano na tayo, lipat na lang tayo kung ano pag pinagsasabi natin, no? Okay, tingnan na natin. Magpapasintabi na lang po muna ako, no? Nasa serye ho kasi tayo, kaya binataanan lang po natin. Baka sabihin nyo, Pastor, tinataon mo ata. Hindi ho, nakakataon lang talaga na sa ating serye ho ay dadaanan lang ho natin. Ito yung nakagandahan ng series na pipip, ayan, at least nauna na ho akong bumusina, no? Ang dami hong dahilan ng stress, no? O ang dami hong push and pull factors, o maraming dahilan bakit nagkakaroon ng basag na buhay. Okay. Yung unbroken ho, broken. Ayan. Okay, yan. Natatagunan lang ng medyo malusog na mama. Sige po, no? Yan. Natatagunan lang ng yung signal. Okay. Unbroken ho. Yung salita hong unbroken, medyo madali lang naman intindihin, no? Pero tingnan mo natin yung sa salitang Grego, Hugiano. Yan, Hugiano. Sana tama yung aking pronunciation. Ang literal yun, o be well, figure uncorrupt, no? Or puro yung pagtuturo ng salita o katotohanan, to be true in doctrine, that means whole, buka, no? At hindi lamang partial ang iyong pagtuturo, no? Kasi ang Biblia turo pagpapala at meron din mga pagpapalo. At minsan napapasarap tayo sa pagpapala at nakakalimutan natin yung pagpapalo. Kaya magpipipip ako kung sakali mang antingin niyo yung pagpapalo. Pero magkasama ho yun, no? Kailangan ho yung buo. Sa Old Testament, ang salita niya ay make whole, maging buo. No? Yan. Maging buo. Talagang yun lamang ho talaga yung tinitignan niya. Pagka sinabing shalom, ibig sabihin hindi lamang kapayapaan, kundi magkaroon ka ng kabuuan na hindi lamang mayamang ka o may kakayanan ka sa buhay, kundi malusog ka, may isip, mapayapa yung damdamin, yung shalom.
may kaugnayan din mo sa pagiging holy. So, napag-usapan natin yon. Meron hong misyon, o lahat naman po tayo ay may misyon, o merong pananampalataya at napunta tayo sa lugar na kung saan o sa punto ng ating buhay na maraming kadahilanan para tayo bumitiw sa ating misyon. No? Maaaring ang ilan sa inyo ngayon ay nag-iisip na, babalik pa ba ako next week? Ang hindi. Nagkakataon lang talaga. No? Buti naman at mainit niya. Kasi ito yung mga forces and factors. Mga makapambasag na dahilan. Ano ba yung mga makapagbasag na dahilan ng relasyon? Di ba? Makapagbasag ng dahilan ng relasyon pagka ikaw ay utangan? Maraming makapambasag na bagay sa ating buhay. At makikita rin natin sa Panginoon doon sa buong Luke 22 para hindi niya ituloy ang kanyang misyon. Okay? Okay, alam natin doon na ayun tayo gumana. Broken. Alam niyo po, doon sa Luke, ang una natin dyan ho nakipagsabwatan si Judas sa mga religious leaders. No? Remember, hindi Roman ho yung nagbayad sa kanya. Ang merong galit sa kanya, mga religious leaders kay Jesus Christ. Amen ba ron? Buti na lang wala rin itong religious leader, wala akong pangalawa, makikita, katatapos pa lang nilang maghugas ng paa, natatanda niya, paano kayo hinugasan ng paa, maghugasan kayo, ibig sabihin niyo, magsilbi kayo, tapos kumain sila, pinakilala niya yung kanyang ala niya. At pagkatapos yun, parang mga bubuyo na nagtatalo-talo. Ano ba yung pagtatalo ninyo? Ano ang pinagtatalo na nila? Who will be the greatest? Ayan. Kasi malapit na yung culmination ng mission. Sino sa atin? Di ba? Ayan. No? Lalo na pagka ikaw pastor, pagka yung mga leader nagbabangayan, mas magaling dyan, mas mahusay ako dyan, di ba? Kayo namin napapag-usapan na kasi ginawa ng mga disciple, hindi ko sinasabing ganyan kayo, ha? Bakit yan? Pero yun ho, yung nangyayari, yung talo-talo ngayon. Everyone wants to be number one, walang gustong mag-serve. At ang sabi ni Jesus Christ, hindi ganyan ang aking kaharian. Sa kaharian ko, ang gustong manguna, maglingkod. Ang paunang maglingkod, merong Bisaya, una ba maglingkod? Di upo lang ako, paunahan ko, lingkod. Alam niyo ba yung lingkod? So, Bisaya yung pag-upo, ang pagsisilbi. Amen, Barot? Paunahan na maglilingkod ka, hindi ka ang paglilingkuran. Yun po yung sinasabi na at kami sa nakaka-frustrate yun. Kasi from the beginning, lagi niya sinasabi na ang purpose ng karyan ay paglilingkod. Naparito ang anak ng Diyos para magbigay ng buhay. Naparito ang anak, hindi paglilingkuran. Narito ang anak ng Diyos. No? At pinapakilala niya na yung pamantayan ng pamunuan ng kaharian ng Diyos. Lahat ay lingkod. Amen, Baron? Dito ho ay maraming lingkod. At ang panalangin natin, lahat maging lingkod. Amen, Baron?
No? Nangyayari yun. Pero very frustrating yun sa isang leader. Kasi sa maaaring ano mo na ko, saan ba ako nag-fail? Di ba? Pero, huli last night niya, talo pa rin. Huh? Pangatlo, makikita rin natin doon na yung pinasa natin na kumuha ng taba para fulfill that he will be numbered with the criminals or with transgressors. Na siya ay mapapabilang doon sa mga kriminal. Wala naman siyang criminal na record na ginawa. Nagpagaling siya, nagpakain, nagturo ng magandang pagtuturo, walang dahilan para masabi kang kriminal. Ano ibig ko sabihin nyo? Dito ho pinapakita ho niya na kahit ganoon, tutuluyan pa rin niya na matupad ang mission niya. Okay? Meron pa rin ho, makikita natin na ang kanyang number 1 disciple will eventually deny him. Di ba? At napakahirap yun sa isang leader. No? Kumbaga, vice chair. Di ba? I-deny ka. Ito yung aking i-deny ko na ito. Di ba? Ito yung number 1 kong fans. Di ba? Sabi ni Peter, hindi kanila Panginoon. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Di ba? Yun. Yung pala, nauna siyang mag-deny. And then, at the same time, mabuti sana kung isa lang, yung hindi nag-deny, they left him. Di ba? Iniwanan siya ng kanyang mga alagad. Ito yung kasama niya. At yung mga kasama niya, at tinatanong ko nga, nasa kaya yung pamilya ng Panginoong Jesus? Kasi nung panahon na yan, narinig yung kanyang pamilya. At hindi natin makikita sila doon sa background na napakalapit sa Panginoong Jesus. Okay? At panghuli, makikita natin doon, meron siyang kapangyarihan, pero hindi niya magamit yung kanyang kapangyarihan. Sabi sa Matthew 26:53, ang sabi ron, akala niyo ba hindi ko kayang manalangin sa Ama at siya ay magkakaloob ng 12 grupo ng mga anghel? Legions of angels. 12 legions of angels. At gaano kalakas ang isang anghel? Ang isang anghel makakayang pumuksa ng 100,000 katao. Ito ay legion. No? Napakarami. Kaya niyang humingi sa Diyos, sa kanyang Ama, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi alam niya na siya ay isinilang para mamatay at ipagkaloob ang kanyang buhay para sa atin. Yun po yung kanyang purpose, bakit siya nabuhay. No? Ngayon, pag-usapan po natin, why he remained whole? Bakit siya buong buo? Ano ba yung nagpatibay sa kanya upang magpatuloy na gampanan ang kanyang misyon? Gayong ang dami niyang dahilan para umalis, ang dami niyang dahilan para hindi tumuloy, no? Parang tayo, no? Parang may dahilan tayo ngayon. Ang init dito, huwag na tayo magpatuloy. Parang gano'n, di ba? Binibigyan ko lang kayo ng konting idea. Pero ang Panginoon, ang dami niyang dahilan. No? At nawa ho, gawin patuloy natin, ipatan natin patuloy yung buhay natin sa Panginoon. Kasi yun po sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 2 verse 6 na ang lahat ng nagsasabi na siya yung Panginoon ay mamuhay ayon sa pamumuhay ng Panginoong Jesus. Tinanong natin, what kept him? No? Unang-una, na nagpatibay sa kanya para manatili na gawin yung kanyang misyon ay yung kanyang consistent prayer life. Hindi lamang yung panalangin, kundi consistent prayer life, palagian, no?
Anong sabi roon? He went to the Mount of Olives as he was accustomed. Hindi lamang siya pumunta roon dahil nandoon yung Mount of Olives, kundi ito ay custom niya na, habit niya na. Yung pananalangin ay hindi niya ginagawa dahil may problema lang, dahil may gusto lang. Hindi siya nananalangin dahil meron lamang siyang request to God. Ang pananalangin ay buhay o lifestyle ng Panginoon nung siya ho ay nasa lupa. No? Ano ho ang sabi doon? Mababasa ho natin, in the days of His flesh, Jesus offered up prayers and supplication with loud cries and tears. Siya ho ay nananalangin na merong pag-iyak, merong intensity sa pananalangin. At meron nga ho nakapagtanong, paano ba yung mananalangin? Minsan merong isang pastor, napakinggan niya yung isang bata na nananalangin. At ang sabi ng bata, nawa, maging taype, maging taype, maging taype. Ang sabi, tapos umiiyak pa yung bata, nawa, maging taype, nawa, maging taype. At yung pastor ay talagang hangang-hanga sa bata, nako, napaka-intensified manalangin ito. At pagkatapos ng manalangin yung bata, nagtanong yung pastor, dahil na-curious siya, dahil umiiyak yung bata, sabi, nawa, maging taype, maging taype. At sabi ng pastor, bakit ang panalangin mo ay naway maging Taipei? Gusto mo bang pumunta ng Taipei? At ang sabi ng bata, kasi mo, kailangan ko hong maabot yung passing grade sa exam dahil kung hindi, ako ay babagsak. Eh bakit? Ano ba yung exam mo? Ang tanong mo kasi, ano ang capital ng Japan? At ang sabi ko, Taipei, kaya nananawagan yung alam niyo po, ang panalangin minsan, ang gusto nating baguhin ng mga katotohanan. O para sasabihin, yung hindi ka nag-aral, tapos sasabihin mo, panalangin mo pa, bakit natin ipapanalangin? Para makapasa siya sa kanyang exam. Bakit? Kasi hindi siya nag-aral ng exam. Anong gagawin niya? Mabubulag yung nag-check ng papel para ipasa na lang siya. Mga kapatid, hindi ho yun ang ibig sabihin ng pananalangin. Amen? So Jesus Christ have consistent prayer life. Patuloy ho na pananalangin. Amen? Tingnan mo natin yung pangalawa. Huh? Okay. What kept him? Second, teka muna, no? Angat pa natin, konti. Ayan. What kept him is knowledge of the word. Ayan. Kaalaman ng salita ng Diyos. Amen? Kanina ho, nag-aral ho kami dito sa School of Ministry. Ang pinag-aralan ho namin ay swerte at malas. Yan. Ngayon, hindi ko sasabihin kung ano yung aming napag-aralan. Dahil hindi naman ninyo mababalikan dahil hindi na namin pag-uusapan next week. Tanungin nyo na lang doon sa mga umaten. Yan, no? And then, ano yun? Basic Bible interpretation. Yan, yun yung pinag-aralan namin kanina. Alam niyo ho, yung pagkakaalam mo ng salita ng Diyos, that will keep you
para hindi ka mawala doon sa iyong misyon. Marami ngayon sa Amerika, di ba, nakikita natin rainbow colors, di ba, rainbow. May mga Christian nga rin naglalagay ng rainbow, akala nila kung ano yon, no? At meron isa naglagay ng rainbow at di niya alam kung bakit, at tinanong niya pa si Joseph, ano ba yung ibig sabihin niyo? Yung isa naman, anak ng pastor, nag-ano na rin, buti nagtanong pa, ano pa yung ibig sabihin niyo? Sabi ko, ibig sabihin yun, nagsasaya ka at natutuwa na pwede na ang same-sex marriage. Ay, ganun po ba? Yun. Baka karoon na rin yung inyong profile pic at rainbow. Ibig sabihin yun, sila ay nakikisa at nagsasaya at yung rainbow, yan, ngayon, alam niyo na, no? Ngayon, gaano ka-importante na alam natin ang salita ng Diyos? Gaano ka-importante? Pag alam po natin ang salita ng Diyos, alam na natin kung sino ang mananalo. No? Alam na natin na darating ang panahon that people, na yung mga tao ay hindi mapapakali at magkakaroon ng mga strange teachings. Alam natin na magkakaroon ng apostasy sa huling kapanahonan. Alam natin na darating ang panahon na kung saan may mga tao na dahil sa kanilang paniniwala ay papatay sila. Dahil akala nila ay naglilingkod sila sa Diyos. Kaya kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka matataka na bakit may mga Kristiyano na napapatay. Dahil alam natin na noong nung una ay sinabi na ng Panginoong Hesus na magkakaroon ng mga pagsubok at mga persecution. Amen ba ron? Dahil alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka nabibigla. Dahil alam mo kung sino ang humahawak ng iyong buhay. And therefore, hindi ka swerte o malas. Ikaw ay pinagpala. Amen ba ron? Yan. Dahil alam mo, dahil kilala mo, hindi mo man alam yung mga detalye na mangyayari sa iyo kinabukasan, alam mo kung sino ang may hawak ng kinabukasan. Dahil nabasa mo minsan sa Biblia na bagamat ang Diyos ay may mabuting plano sa iyo, that doesn't mean na hindi ka ipagkakanulo. That doesn't mean na hindi ka makukulong. That doesn't mean na hindi ka makakalimutan ng mga taong binigyan mo ng mabuti. Di ba, minsan meron ka makikitang post sa Facebook, nung meron ako'y maraming kaibigan, nung wala na akong kaibigan. Di ba? Yung mga ganong klaseng dating ng paghuhugot ng kanilang sama ng loob. Yan. Di ba? Talagang ibinubulat lahat sa buong Facebook na kung paano sila nakalimutan yung mga ginawa nila ng mabuti. Mga kapatid, kung alam mo ang salita ng Diyos, alam mo na minsan merong isang kabataan na punong-puno siya ng pangarap na ibinagkaroon sa kanya ng Diyos. At yung pangarap na yun, sinabi niya, kinuwento niya sa kanya mga kapatid. At sinabi niya pa sa mga kapatid, nakikita ko na darating ang araw, magyuyukuran kayo. Ano ibig sabihin yun? Ikaw, mauna ka sa amin. Di ba? At dahil doon siya ay ginawa ng masama, inihulog sa bangin, siya ay ibinenta. Nasana yung magandang plano sa iyo. Di ba? At pagkatapos na nandoon siya kay Potiphar, napagdasaan siya ng asawa. At pagkatapos na gumawa ng kwento yung asawa, siya ay nakulong. Nasana yung magandang plano. Nung siya ay nakakulong, meron siyang ginawan pa rin ng mabuti. Nakalimutan siya na siya na yung magandang plan. Pero dahil alam mo yung salita ng Diyos, alam mo na merong tamang panahon sa mga plano ng Diyos. At dumating nga yung tamang panahon, nagkaroon ng dream yung Parao at ang tangi lamang nakapagbigay ng tamang interpretation ay si Joseph.
Mga kapatid, dahil alam mo ang salita ng Diyos, magpapatuloy ka. Hindi yung current situation mo ang pagbabatayan mo ng iyong buhay, kundi ang salita ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Panginoon Jesus, "For I say to you that this which written must still be accomplished upon me." That, ano yung kailangan ma-accomplish daw? That he will be numbered among the criminals, among the transgressors. No? Alam ng Panginoong Jesus ang plano at ang nakasulat patungkol sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, huwag ho tayong mabigla. Pag darating ang araw na pwede na magpakasal yung aso at ang tao. Kasi freedom na eh, di ba? Ganun talagang, kasi ang sunod naman yun ay baka polygamy, di ba? Kasi nga, yung dapat ay equal, yung mga ganoong kaisipan. Pero wag mo tayong mabigla dahil habang dumidilim, lalo ho tayong magliliwanag. Amen. Amen, Baron. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlong kadahilanan, what kept him? What kept him is his full obedience to God's plan. Full obedience. Ano ho yun? Father, if it is your will. No? Kung kalooban mo, alisin mo yung cup na ito, nevertheless, not my will, but yours be done. Yung pananalangin po ay isang pangyayari sa ating buhay, hindi para i-twist yung kamay ng Panginoon, kundi mai-align yung buhay natin sa kalooban ng Diyos. Amen. Yung marinig natin, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa particular na situation sa ating buhay? No, hindi, Panginoon, ito yung plano ko. At sasabihin ko kung ano yung sasabi ko dahil yung buhay ko ay nasa aking bibig. Di ba? Meron sinabi talaga that life and death is in the power of tongue. Ang tanong nga lamang ba, ikaw ba ay naka-align doon sa kalooban ng Diyos? Dahil ganyan din ang sinabi ng mga false prophets. They prophesy their dreams, they speak according to what their spirit feels, at they are hoping na yung sinabi nila ay magkakatotoo. No, yun po ay naisulat saan? Ezekiel. Ezekiel ano? 29. Nasulat ko yun eh. Na sila, pinapangarap nila yung mga napunta sa isip nila, sinabi nila ay magkatotoo, hindi naman galing sa Diyos. No? Ang pananalangin mo ay we are aligning yung ating buhay doon sa plano ng Diyos. Not my will, but yours will. Pastor, di ba sinabi sa Biblia na anuman ang hingin mo, ipagkakaloob ko? Pero kailangan mo tingnan natin, sabi ng Panginoong Jesus, if you remain in me, manatili ka sa akin, and my words remain in you, then you will ask whatever you wish, then it will be given to you. Anong ibig sabihin niya? Kung ikaw ay mananatili sa akin, yung consistent devotion and prayer life mo, at yung salita ko mananatili sa iyo, pagka nananatili tayo sa fellowship with Jesus Christ, at sa salita niya, yung laman ng ating isip ngayon ay ang salita ng Diyos, at ang laman ng ating puso, yung devotion natin na sa Panginoong Jesus. Therefore, ang ipapanalangin mo ay yung kalooban na ng Diyos. Nakukuha mo ba natin yan? Kaya nga ho, napaka-importante ng pagbabasa. Kasi nga yun yung will of God. Yung salita ng Diyos. Hindi mo mahihingi yung mana na hindi naman naisulat para sa iyo. Di ba?
Kasi yung ano to eh, testament. Di ba, pag kami namatay, ano yung binibigay? Last will and testament. Di ba yung nasa last will and testament, naroon yung mga kalooban o yung mga pamana noong tatay o lolo para sa iyo. Tama ho ba yun? Hindi siya blank check. Meron ka lamang tinatawag na allotted para sa iyo. At kung ang kalooban ng Diyos na nasa salita ng Diyos ay sumasa iyo na, maging yung intention na ay yung intention ng Panginoon, therefore your prayer life ay magiging consistent na. At yun po ay ilang beses na napatotohanan natin, maging si Muller, no? Kilala niyo si Muller? Siya po yung ginamit ng Panginoon nung bago mag-turn ng 20th century. Ginamit po siya ng Panginoon doon sa England na nagpatayo ng maraming mga ampunan. At alam ko, narinig niyo na yung istorya nito na one day doon sa kanilang ampunan, sila ay nagpasalamat na. Almusal yun, nagpasalamat na ang mga bata, no? Meron silang mga nakalagay na kubyerto sa kanilang lamesa, subalit wala pang tinapay. Wala pang gatas. At ikaw ay nagpapasalamat na. Subalit si Muller ay naniniwala na ang Panginoon ay laging tama sa kapanahunan. At dumating nga, habang pagkatapos ng manalangin, may kumatok, at kumatok na yon dahil mayroong isang karwahe na magde-deliver ng gatas na nasiraan, at para may ayos yon, it will take time, at pag naayos na, hindi na nila ma-deliver ng tama sa oras at maaaring masira pa yung gatas. At ang ginawa nila, ibinigay na lang doon sa food. Yun ho yung pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Maging yung missionary na ginamit dito sa China, kasama na rin dito, no? Na nagsabi na God's work done in God's way will never lack God's supply. Di ba? Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid, magpatuloy ho tayo na ang nasa natin ay matupad ang kalooban ng Diyos. At sabi roon sa Hebrews chapter 5 verse 8, although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Kaya nga ho, ang Panginoon, hindi ho siya spoiled brat. No? Ay, ako naman yung di ba, hindi ho siya ganun eh. May kita mo talagang napaka-servant. Yung servanthood, may kita mo sa Panginoon Jesus. Kaya nga ho, minsan nakakapagtaka pagka merong pastor pa lang, akala mo, siya na yung may-ari ng Pilipinas. Di ba, pagka umasina? Parang congressman. Parang congressman na si Katchupoy. Kasi kung ang Panginoon ay naglilingkod, tayong mga lingkod, dapat din ay gano'n. And we have to be obedient doon sa kalooban ng Diyos. So what kept him? God's grace. Sa kauli-ulian, yung tulong ng Diyos. Remember si Jesus Christ, nung kapanahonan na ito, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Yun po ang tinuturo, kenosis, yung empty. He emptied himself. He emptied himself. God's grace. Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. Kailan lamang mo siya pinalakas? Noong 100% na napagpapakita niya ng kanyang obedience, noong makikita mo na yung kanyang pagpapawis. Mga kapatid, ano sabi ron? Yung kanyang pagpapawis, katulad
katulad na ng dugo. Hindi dugo parang dugo. Di ba yung dugo medyo malalaki? At ang sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang pawis ay katulad ng dugo. No? Kaya pala, biblical pala tayo nung tayo kanina yung nagpapawis. Kaya kalabitin mo ang katabi mo sa biblical ka. Praise the Lord. Di ba? Pinagpawisan ko ang Panginoon. Kaya nga ako talagang nakataon. Hayaan nyo, wala ako sa book of Luke na rapture. Baka may ma-rapture sa atin. Wala akong ganun. Wala ako yun sa book of Luke. Okay. Basahin ko po, verse 44. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Yan, talaga na. Sa atin, wala, hindi pa, tumulo lang sa carpet. Tumulo lang sa gateway. Mga kapatid, sa panahon na kung saan nasa dulo na tayo ng ating lakas, huwag ho natin akalain na hindi alam ng Diyos yung ating breaking point. Alam ng Diyos kung hanggang saan tayo. At sa panahon na yon, doon mo makikita yung pagtulong ng Diyos. At dito ho, meron hong dumating na mga anghel na nagpaypay siguro sa kanya, pinalakas siya, di ba? Hindi ko alam kung minasahe kaya siya o ano, but strengthening him, pinalakas ho siya. So mga kapatid, no? Nariyan ang pananalangin, nariyan ang salita ng Diyos, nariyan yung obedience, at nariyan po ang biyaya ng Diyos para po tayo magpatuloy. Dahil ano po ang naging resulta ng kanyang unbroken life? Makikita mo natin. Ano yung result? And being made perfect, he became the source of eternal salvation. He became what? The source of eternal salvation. Dahil sa pagmamahal sa atin. Ay, bakit tumagal ako ng isang oras dito? Salamat. Malalaman ninyo ang dahilan bakit ako tumagal dito dahil salamat kapatid sa and being made perfect, he became the source of eternal salvation. Alam niyo ho, kaya ho siya nag-endure dahil sa bawat isa sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya nga po mga kapatid, nawa ay magkaroon din